Gustong magpahinga ng dalaga dahil masakit na daw ang puwet niya sa bisikleta ngunit nagagalit si Inuyasha kaya pinadapa ito. Nagsumbong ang mga tao kay Kikyo dahil may pumapatay sa kanila na isang apparition. Pinuntahan ng priestess ang nasabing lugar kung saan nagising ang halimaw at paglabas nito ay agad niyang tinira ngunit matigas ang shell ng giant pagong. Kaya nagkunwari siyang umalis pero nang umatake ito ay tinamaan niya ng palaso sa ulo na siyang naging kamatayan nito. Nabahala si Kikyo dahil ang pagkawala ni Narako ay nagdulot din ng pagdami ng mga demon. Bigla siyang hold up ng lalaking mamamatay na sa gutom pero wala siyang pagkain at salapi. Nakita ni Kikyo na ang banal na hiyas na lang ang bumubuhay dito sa kabigla itong nakatulog. Samantala inalagaan pa ito ni Kikyo kahit sinabi ng matanda na marami siyang nagawang kasamaan kaya naghahanap na lang siya ng libingan. Naaalala din daw ng matanda si Kikyo at naghahanap din daw siya noon ng sacred jewel kasama si Onigumo. Noon daw ay nalaman niya kay Onigumo ang banal na hiyas kaya binalak niyang patayin si Kikyo. Pero pinigilan siya at tinalo ni Inuyasha. Saka nagmadali siya dahil napagtanto na kinuha ni Onigumo ang kanyang mga tauhan. Dahil dito ay inatake niya si Onigumo at pinasabog ang kastilyong kinaroroonan nito. Tapos binalot nila sa dayami at itinapon ito sa bangin. Biglang dumating ang isang demon na likha ni Narako para sa banal na hiyas at nahuli nito si Kikyo pati na ang matanda. Kaya ang ginawa ng matanda ay ginamit ang banal na hiyas para patayin ang demonyong Cyclops at tuluyan itong sumabog. Ibinabalik ni Kikyo ang banal na hiyas pero ayaw na ng matanda. Sa halip ay nagtanong ito kung posible pa bang maligtas ang kanyang kaluluwa sa kabila ng kanyang kasamaan. Saka pinutol nito ang buhok at ipinapalibing kay Kikyo. Sinisipon pa rin si Kagome saka magkatabi silang nagpainit ni Inuyasha sa apoy. Upang matupad ang huling kahilingan ng matanda ay nagtanong si Kikyo kung saan pwedeng ma-purify ang kaluluwa nito kaya sinabi ng mga villager na kailangan niyang hanapin ang priest na si Hakushin mula sa Hakurei Mountain. Subalit kakaiba ang nararamdaman niya sa banal na hiyas patungo sa direksyon. Nakarating sila sa isang lugar na nasira ang mga pananim. Tapos sinamba ng mga ito si Inuyasha na inakala nilang dog god. At nagmakaawa silang kalabanin ng mga masasamang unggoy na pumipinsala sa village. Nagtungo sila at nakitang isang demon monkey pala ang kalaban ngunit sinapok lang ng bida at nakita ang tunay na anyo na tatlong maliit na unggoy. Humingi ng tawad ang mga ito at binigyan ng bida ng regalo. Ngunit huli na nang sinabi ni Shippo na isa pala itong trap kaya pinagtawanan sila ng tatlong unggoy na pinagsasapok ng bida. Saka binuhat ang bato para ipakita na bale wala ang spell nila. Subalit dinagdagan pa ng isa kaya napipi ang bida. Tumakas ang tatlo na sinundan nila Kagome upang ay patanggal ang spell. Nagpalabas ng dragon si Shippo at tiger naman sa mga unggoy pero parehong mga ilusyon. Sunod ay pareho silang nag-transform na walang mga kwenta saka nagbakbakan sa ere tapos nagtama ang mga turumpo nila. Binigyan sila ni Kagome ng pagkain kaya sinabi ng mga unggoy na di sila nanggugulo at sa halip ay pinoprotektahan lang ang shrine. Ngunit dahil sa mga digmaan ay nasunog ito at nakuha ang sacred object ng monkey god na iniisip nilang ibinaon sa sakahan kaya nila ito binubungkal. Nakiusap si Kagome na tanggalin ang spell kay Inuyasha ngunit nakalimutan daw ng mga unggoy kung paano gawin. Kaya pinagsasapok sila ni Inuyasha at binalak na batuhin ng malaking bato kaya sinabing hahanapin nila ang monkey god upang magpaturo kung paano tanggalin ang spell. Dahil sa bato ay na-imagine ng bida na nakuha ni Sesshomaru ang Tesaiga at nakuha ni Koga si Kagome dahil wala siyang magawa. Pinagpipilitan ng mga unggoy na nandoon ang sacred object ng monkey god ngunit walang alam ang mga villager. Inis na ang bida kaya nasapok na naman ang tatlo. Saka nagbanta na wawasakin niya ang village kung di ilalabas ang kailangan ng mga unggoy kaya pinadapa siya. Nagkasundo ang mga tao na hanapin ang sacred object. Samantala gumulong na si Inuyasha sa malaking bato. Nang maghanap sa ilog ay lumubog naman siya dahil sa bato. Dahil sa matagal na paghahanap ay napagod na ang bida. Nagpapatulong sila kay Miruko pero sinabi ng monk na tuwing umaga lang gumagana ang powers niya para may matulugan pa sila ngayong gabi. Nais ng bida na matanggal na ang bato sa lalong madaling panahon. Pero naisip pa ng mga kasama na pwede niya itong gamitin na sandata. Naisip din ni Kagome na makakauwi na siya nang di nakakasunod si Inuyasha. Pagsapit ng gabi ay sinamahan siya ni Kagome sa labas at kunwari pang ayaw ni Inuyasha. Naramdaman ng dalaga ang kakaibang aura sa mga gulay kaya ipinakita ito at nalaman ng mga unggoy na may kinalaman ito sa kanilang monkey god. Kaya kahit masira daw ni Inuyasha ang village ay hahanapin niya ito kaya pinadapa ng dalaga. Kalaunan ay nahanap na rin nila ang monkey god ngunit nahanap lang daw ito ng matanda sa gubat. Sinabi ng mga unggoy na niligtas nila ito sa nasusunog na shrine. Ngunit nang makakita ng acorns ay napabayaan nila ito. Nagliwanag ang sacred object at nagpakita ang monkey god ngunit nagsinungaling ang mga unggoy na walang nangyari. Payo ng monk na gumawa sila ng bagong shrine at mag-alay sa monkey god upang maprotektahan ang kanilang village. Natanggal na rin ang sumpa ng bida saka nagpasalamat ang monkey god at nagbabala sa naramdaman niyang nakakatakot na aura na patungo sa northeast kaya ito ang direksyon na sinundan nila Inuyasha saka pinagbabato sila ng mga unggoy at tinukso ngunit kinolekta ni Shippo ang mga acorn. Naiinip na naman si Inuyasha dahil nagkasakit si Kagome.
Pero naiintindihan ng mga kaibigan kaya gagawa muna sila ng ibang mga bagay. Sinabi nila Sango at Miroko na umuwi muna siya dahil mas makabago ang medisina sa panahon niya. Pag-uwi ay inalagaan siya ng ina. Samantala nakikipaglaban sila Kaide sa isang mabangis na demon nang dumating si Inuyasha na sinuntok ito. Ngunit muling sumugod kaya tinuluyan na itong patayin ng ating bida saka umalis. Sunod ay nakita niya ang isang demon snake na kanyang inihagis sa napakalayo. Saka siya nang huli ng mga isda para kay Kagome ngunit lumabas ang isang ogre na inihagis niya rin at napakarami niya pang tinalo ng mga demon na kanyang nakasalubong kaya nagtaka sila Kaide kung ba't walang dumadating na mga demon. Dumalaw ang mga kaibigan ni Kagome saka nagtanong sa kanyang nobyo. Tapos dumating pa si Hojo na binigyan siya ng mga regalo. Napakaraming pasalubong ni Inuyasha para kay Kagome pero umuwi na pala ito kaya tinukso pa siya ni Shippo. Nahanap ng lolo ang sikretong medisina ng kanilang angkan subalit tinamaan siya ng bola ni Sota kaya nabasag ito. Tapos nakita niyang dumating si Inuyasha. Nang lumabas ng silid si Kagome ay sinabi ng mga kaibigan na may kasintahan na si Kagome pero inakala ni Hojo na siya ang tinutukoy ng mga ito. Ayaw pang aminin ni Inuyasha na miss niya na si Kagome. Sinamantala ng dalaga na magpaturo kay Hojo para sa exam kahit masama pa ang pakiramdam habang naghihintay sa bubong ang bida. At pag-uwi ng mga ito ay pinipilit siya ni Inuyasha na magpahinga para makabalik na sila sa feudal era pero ayaw nito kaya umalis ang bida. Pero kumuha lang pala siya ng mga sangkap at niluto niya ang mga ito. Saka binigay ang ginawa niyang tsana ang baho pero ininom pa rin ng dalaga at agad na guminhawa ang pakiramdam. Giit ni Inuyasha na ginagawa ito noon sa kanya ng ina. Saka nagpahinga si Kagome at kinabukasan ay naging maganda na ang pakiramdam pero late na siya sa exam. Kaya sumakay siya kay Inuyasha upang makahabol sa pagsusulit. Kinabukasan ay magaling na talaga siya kaya nagpasalamat sa kinilig na Inuyasha. Tapos isinama niya itong mag-shopping na tila isang date ngunit ignorante ang bida sa mga tinapay na pinagtawanan ng stranger. Habang nasa grocery ay hinawakan ni Kagome ang kanyang kamay. Saka natuwa sa mga pagkain na nakikita kaya napakarami nilang binili. Nakita nila si Sota na nasa tindahan ng bulaklak at nagtago siya ng dumaan ng crush nitong babae. Habang kumakain ay napansin nilang malungkot si Sota kaya binigyan ng lolo ng agimat pero ibinigay lang kay Buyo. Nang malaman ng ina ay nais daw nitong gumawa ng red bean rice bilang handa. Nais daw makausap ni Sota si Inuyasha. Tinanong ng bata kung ano ang pag-ibig kaya nahiya ang bida. Tinanong din nito kung paano sinabi ng bida na mahal niya si Kagome kaya di alam ni Inuyasha ang isasagot. Dahil di niya daw alam kung paano sasabihin sa crush niyang si Hitomi ang nararamdaman. Kaya nais niyang magsanay sabihin ito kay Inuyasha. Ngunit napakatagal kaya aalis na ang bida na pinigilan nito. Pero nauutal pa rin si Sota kahit sa harap lang ni Inuyasha ngunit narinig ito ni Kagome. Tawang-tawa ang ate sa kanyang natuklasan at sinabing dapat sa kanya agad lumapit ang kapatid. Tinuruan niyang pumorma si Sota saka sinabi kung ano ang kanyang mga gagawin. Pagsapit ng uwian ay hinintay nila si Sota na mukhang nabusted. Dahil umayaw pala sa kanya si Hitomi nang di siya makapagsalita ng maayos. Kaya tuturuan daw siya ni Inuyasha na maging malakas ngunit pinapagawa nito ang mga bagay na di man lang ang nakakagawa. Kinabukasan bago siya umalis ay nag-cheer ang buo niyang pamilya. Ngunit nagbalik ito na nahihiya kaya inilabas siya ng bida at bawal siyang pumasok hanggat di nakakaamin sa crush. Lumakas naman ang loob ni Sota kaya nais manood ni Kagome. Sa isang park ay nakikinig sila Kagome sa sasabihin ng kanyang kapatid. Na sa wakas ay nasabi na rin na crush niya ang batang babae na crush din pala siya kaya nagyakap ang dalawa at nainggit sila Inuyasha kaya nagkatinginan at nagkahiyaan. At kinabukasan bago bumalik sa feudal era ay nagpasalamat si Sota kay Inuyasha. Giit ng bida na marami silang nasayang na oras kaya sinabi ni Kagome na di sayang sa oras ang kanyang pagkakasakit. Ngunit nagmadali pa rin ng bida na hanapin si Narako. Sinabi ng isang faith healer na kasalanan ng pusa kung ba't minamalas ang kanilang village kaya pinagbabato nila ang pusa at umalis ito. Hinahanap ng batang babae ang alaga niyang si Kuroro habang si Shippo ay hinahanap din si Kirara. Nabighani si Shippo sa batang babae na inakalang ito ang alaga niyang si Kuroro. Pero nagustuhan na rin ni Kirara ang ginagawa ng batang babae ngunit dumating ang mga villager kaya ipinatago ito kay Shippo. Pinagbabato sila ng mga ito pero di pinayagan ni Shippo na sakta ni Kirara ang mga tao. Tinawag ding demonyong pusa si Inuyasha na nainis kaya pinakalma ng monk pero napikon din ito ng tamaan ng bato. Saka dumating ang isang lalaki na sinabing ibang pusa ito. Kwento ng lalaki na sinabi ng faith healer na ito ang dahilan kung ba't minamalas ang kanilang village. Nakita na naman ni Shippo ang crush niyang si Kome na naghahanap sa pusa kaya binalik niya ang bell. Samantala ang faith healer ay meron palang masamang balak at nakita nila Inuyasha ang kakaibang ulap. Di pa rin nila mahanap ang pusa ni Kome nang maramdaman din ni Shippo ang panganib saka dumating ang napakaraming daga na pinatalsik niya gamit ang giant turumpo saka sila tumakas sa mga ito. Agad na nakarating ang mga daga sa village at pinutakte ang buong lugar sa utos ng taong daga. Samantala dumating si Kuroro at iniligtas sila nito sa napakaraming daga. Naglagay naman ng barrier ang mastermind pero malas niya lang dahil kaagad lang itong winasak ng ating bida.
Ngunit lumabas ang giant daga pero natakot kay Kirara sa inatake ng wind scar ng bida. Ngunit nang hihigupin ni Miroko ng wind tunnel ay tumakas ito. Sinundan nila Shippo si Kuroro at nakita ang mga anak nito. Samantala nagtungo doon ang demon rat na tinamaan si Kuroro. Ngunit kinagat nito ang buntot at kinalmat siya sa mukha kaya ni-laser sila nito kaya nakulong sila sa kuweba. Kaya nagsimulang maghukay si Shippo at nang masaktan ng kamay ay inasikaso siya ni Kome. Hinanap nila kung nasaan ang daga nang makita nila si Kuroro na tinuro sa kanila ang daan samantala nahihirapan ng huminga si Kome kaya nagmadali si Shippo hanggang sa mabuksan ang kuweba pero nag-aabang ang demon rat pero mabuti na lang ay dumating ang ating bida. Nakita ni Shippo na wala na ang kalmet sa mukha nito kaya naisip na isa itong ilusyon kaya hinanap ni Miroko ang tunay na katawan nito sa inatake ni Inuyasha ng Tessaiga. Kaya natalo na ang demon rat at nanghina si Kuroro. Kinabukasan ay nagpasalamat ang mga tao. Samantala malulusog naman ang mga anak ni Kuroro. Si Shippo naman ay nagpapakakol na naman kaya tinukso ni Inuyasha na crush si Kome kaya pinadapa ni Kagome. Nakita ni Kikyo ang isang babae na binigyan niya ng mga kaluluwa kaya nagising ito at nakilala siya ngunit nalaman niyang binuhay lang din ito ni Urasue katulad niya. Sumugod ang mga puppet soldiers sa winasak ng pinuno ng mga ito ang gate kaya nakapasok ang matitibay na puppet tapos kumidlat pa sa mga tao. Naamoy ni Inuyasha ang mga herb na ginamit ni Urasue kaya pinuntahan niya ito at sumunod ang mga kaibigan. Ang babae naman ay pinaligiran at kinuha ng puppet na iniligtas ng ating bida at nalaman ng mga sundalo ito ni Urasue. Niligtas nila ang babae at dinala sila ng pang-amoy sa isang lawa. Naisip nila kung si Kikyo ba ang nagmamanipula sa mga puppet na naiwan ni Urasue. Nanghihina pa rin ang babae at sinabing sana ay di na lang siya binuhay ni Kikyo dahil ito ang pumatay sa kanyang ina. Nakita ni Inuyasha ang napakaraming puppet soldier. Samantala kinasabwat na ng lalaki ang mga feudal lord nang mapansin nito si Inuyasha. Nagpakilala itong anak ni Urasue na si Kawaramaro kaya tinutukan siya ng mga puppet ngunit pinagbabasag ng bida ang mga ito pero may laman itong mayasma. Hiniwan ng bida ang iba pa at winasak niya pa ang kastilyo upang makatakas. Nagpakilala ang babae na si Enjo at binuhay daw sila ni Urasue para gawing mga lingkod pero namatay si Urasue at pinilit na siya ni Kawaramaro na gumawa ng mga puppet soldier. Nahanap pa rin sila ng mga ito na pinagwawasak ng monk kaya napahanga si Enjo sa spiritual power nito. Tumulong na rin sila Kagome at Sango hanggang sa maubos ang mga puppet pero giit ni Enjo na libo-libo pa ang puppet ni Kawaramaro. Tapos naghahanap na naman ng mga puppet soldier ng bagong kastilyo na sasakupin. Matapang na sumugod ang bida at tinulungan siya ni Miroko na balak higupin ang mga ito pero sinabi ng bida na meron itong laman na poison gas kaya mano-mano nilang tinalo ang marami sa mga ito. Tumulong rin si Kagome ngunit nagalit pa ang bida dahil mapanganib ang mayasma saka sumakay siya kay Shippo patungo kay Inuyasha. Nagalit ang bida sa lumikha ng mga ito ngunit wala itong pake dahil dati na siyang namatay. Ngunit si Kawaramaro ay tumawag pa ng demonyo mula sa impyerno na inatake ng bida at naglabas ng mayasma kaya nahuli siya nito. Pero nakaatake pa rin ng bida at nalusaw ang katawan ng demon pati na rin si Kawaramaro at mga puppet nito. At dahil sa ating mga bida ay nagkaroon na rin ng pag-asa si Enjo na ipagpatuloy ang binigay na pagkakataon ni Kikyo. Naglalakbay sila nang makakita ng village kaya nasabik na meron na silang matutulugan. Subalit na bahala ang mga tao nang makita si Miroko. Walang ideya ang monk ngunit patuloy silang inatake ng mga villager. Pero dahil ayaw nilang saktan ng mga ito ay minabuti nilang tumakbo. Di pa rin maalala ni Miroko kung ano ang kanyang ginawa. At nang matulog ay nanaginip siya na maraming kasamang mga dalaga. Kinabukasan ay sinalubong sila ng mga babaeng in love sa monk. Pero nandoon ang mga kalalakihan na nais siyang pagdusahin at wala nang balak sila Sango at Kagome na ipagtanggol siya. Nabihag siya ng mga villager at tinanong ni Kagome kung anong kasalanan nito. Nagrereklamo pala ang mga villager dahil binentahan daw ni Miroko ng mga walang kwentang sutre charm. Ang isa naman ay inubos niya daw ang pagkain tapos nagkagusto pa sa kanya ang lahat ng kababaihan sa village. Pero itinanggi ng monk ang lahat ng sinabi nila. Ngunit naisip ng mga kasama na inosente ang monk dahil kasama nila ito kahapon. Nang manghingi ng proof si Inuyasha ay ipinakita ng mga ito ang dahon kaya nalaman na daw ni Miroko ang nangyari. Agad silang nagtungo upang hanapin ang impostor na kilala daw ni Miroko. Samantala sa kasunod na village ay nanloloko na ang impostor ng monk. Pero napasubo siya dahil pinapatalo sa kanya ang isang demon raccoon dog na sinabing isa siyang weasel. Sinubukan pa niyang lokohin ito na gagamitin ng wind tunnel. Pero dahil wala talaga siyang wind tunnel ay tuluyang inatake nito. Nagtaka ang mga tao kung ba't nasa labas si Miroko dahil pumasok ito sa kuweba. Napatakbo na lang ang impostor pero tinamaan siya ng weasel. Sinubukan itong magbanta ng wind tunnel ngunit nagbalik na siya sa tunay na anyo dahil ito pala ay si Hachi. Mabuti ay dumating ang ating mga bida upang iligtas siya.
Sumugod ang nagalit na Demon Weasel subalit di nito inaasahan ng Wind Tunnel dahil akala niya ay isa lang din itong fake pero di tinuluyan ng monk at tinakot niya na lang ito. Si Hachi naman ay pinagalitan ng master. Giit nitong nagugutom kasi siya kaya ginaya ang master para makakain ng libre kaya binatukan ng monk. Giit ng mga kaibigan na di naman nalalayo ang ginawa ni Hachi dahil babaero at manloloko naman talaga si Miruko. Pero nagpaturo pa ang monk kung paano niya napaibig ang maraming babae na ikinainis ni Sango pero gumana sa kanya ang advice ni Hachi kaya kinilig ang Demon Slayer. Saka kinopya nito ang master upang di malaman ni Sango kung sino ang tunay na Miruko.